Ito part 2, Revelation. Doon tayo naputol sa sinabi ko kanina na kapag yung tao, may nakakausap kang tao sa sasakyan, sa trabaho, o halimbawa pumunta ka ng restaurant or fast food or kahit saan. Basta may nakausap kang tao na problemado. And then hindi mawala sa isipan mo. Tapos magtataka ka ilang oras lang, parang nadadamay ka doon sa stress, sa anxiety, depression. And then hindi mo alam bakit ka nagkakaroon ng mga biglaang negative na pangyayari sa buhay mo dahil yun sa nakakasalamuha mong tao. Kaya kung siguro pag nagkaroon ka ng ganyan na encounter, kailangan matuto kang mag-cleansing or ipa-cleansing mo agad para mabawas or mabura sa buhay mo. Kasi para siyang kung naalala niyo yung dati yung sa lumang pamamaraan, yung chain letter, di ba kapag pinasa sa'yo yun at hindi mo pinasa, magkakaroon ka ng kamalasan, ganun. Sa ibang bahagi din, sa kamatayan, yung kapag may namatay, tapos wala pa isang taon, may namatay ulit sa loob ng pamilya, ganun din yun, parang dugtong-dugtong, ganun siya. Ganun din sa cards. Kapag may mga tao, halimbawa, sinabi sa'yo, wag mong gawin ito, wag kang mag-isip ng ganito, iwasan mo yung ganito, yung bibigyan ka ng payo. Kasi kalimitan kapag ako nagkaroon ng kliyente, binibigyan ko siya ng payo. Wag mong gawin na ganito, wala bawal sa ganito. Kapag sinunod mo yan, kung ano yung lumabas doon sa baraha, mangyayari. Lalong-lalo na kung yung goal mo talaga is yung future mo, yung savings mo, yung lahat-lahat. Pero kapag hindi ka nakinig sa sinabi ko, sa itinuro ko sa'yo, ay talagang papangit yung sistema. Ikaw ba naman tuturuan ng tama, tapos hindi ka nakinig, hindi mo ginawa, hindi mo sinunod, o di siyempre, wala, diba? Negative yung mangyayari instead na magiging positive siya. Yung ibang kliyente ko naman, nagpapa-reading dahil gusto nilang malaman kung merong kamalasan sa loob ng bahay, sino ang malas sa loob ng bahay, sa loob ng negosyo, sa trabaho, yung ultimo nga yung pagtanggap ng school or ng pagkuha ng bar exam, pagkuha ng exam, licensure exam, ganun, pinapabaraha pa. Kasi gusto nilang malaman kung kailan sila pwedeng kumuha para hindi sila magsayang ng effort, hindi sila magsayang ng pera. At yung pinakamahalaga, kapag babiyahe, lalo na ngayon, papunta na tayo sa maulan na nating klima. Maraming kliyente, kalimitan talaga nagpapa-reading dahil ayaw nila na maudlot yung plano, ayaw masira yung plano. Ganun. Wala namang masama kung makinig ka. Kasi kalimitan kasi napapahamak yung hindi naman nakikinig eh. Tapos, ano pa ba? Yung tanong ng isa na yung reading. Yung reading kasi pwede kang magpa-read isang linggo, isang bagsakan. Sasabihin mo dun sa card, anong mangyayari sa buong linggo ko. Pwede din naman sasabihin mo dun sa card, anong mangyayari sa buong buwan. Yung diferensya lang doon is yung haba ng reading. Kasi hahaba siya pag isang buwan yung gusto mo eh. Kasi you have to take down notes. Kung ano yung mga petsa na dapat mong pagtandaan, iwasan, ganun. Yung iba naman, ginagawa, sasabihin, ma'am, halimbawa, ayoko ma'am ng oracle, gusto ko ma'am yung tarot. Kasi ma'am, yung tarot, merong binibigay na iba pang go signal, ibang warnings. Yung oracle kasi is specific siya talaga. So if you're asking about love, yung oracle is just about love lang. Kung gusto mo pera, then there is a different oracle na pera lang talaga. The same with intimacy, the same with health and other emotional aspects sa buhay natin.
Yung ano lang, yung diferensya, dun sa nagtatanong pa ng ano, nakalimutan ko yung isang tanong kanina. Kung yung pagbabaraha ba is a part of sorcery, no. Using the cards itself is a simple gift coming from nature, that you are sensitive enough to adapt the energies around you, the vibrations around you. Ito yung tipo na yung para bang ipinanganak ka na bukas yung third eye mo. Hindi mo naman ginusto yan. Ipinanganak ka ng ganyan. So, kahit hindi ka magsalita, senses mo lang gamitin mo. Basta alam mo kung paano gamitin, you will get the answer kahit hindi magsalita lahat ng tao sa paligid mo. Dalawa yung tipo ng reader. Yung reader na pinag-aralan lang niya yung card, at saka yung reader na ipinanganak talaga siyang magiging reader siya sa tamang panahon. Balikan natin yung intro ko doon sa part 1. Bumili ako ng mga cards, pero hindi ko alam na darating yung panahon na gagamitin ko yung cards. Kasi nagagandahan lang ako. Yun lang kasimple na nakikita ko yung cards. Ang ganda, ang daming collection. So, bili lang ako ng bili. And then, 5 years, 6 years later, nauso yung TikTok. And then, dun ko na napagtanto, i-display yung card ko. But it's not for sale. Yung para bang, meron lang akong mailabas na content, ipakita ko lang yung card ko. Yun lang yun. And then hanggang sa may nag-PM, "Ma'am, why don't you use your card? I-read mo ako." And then, meron nagsabi, "Ma'am, i-read mo na lang kami everyday." Hanggang sa ginawa ko everyday. Hanggang sa nagtagal na nag-exist siya, napunta hanggang sa ngayon. Pero yung literal kasi, hindi siya talaga intended for business. Tarot reading is a part of, yung para bang panata mo sa Diyos na tutulong ka, sasabihin mo sa tao. Masakit man o hindi, sasabihin mo sa kanya kung ano yung mangyayari. Kasi kailangan niyang malaman. Yun yung punto dun nagpa-reading ka. So, malalaman mo talaga. Kung meron namang iba, magpapa-cleansing using the card itself or using rituals, pwede din po yun. Pero eto dito yung rituals kasi nabanggit na lang din. Kung napapanood nyo yung social media, ang daming rituals na tinuturo. Pero hindi nila sinabi sa inyo na bawal yun sa lahat ng tao, kasi hindi naman lahat ng tao kaya yung ritual or yung mga Latin words or sacrifices and deeds, kasi hindi lahat ng tao gifted sa ganung bagay. Kaya hindi po pwede na kesyo lumabas sa social media, susundin mo, effective sa'yo. Hindi. Kasi kahit subukan mo lahat ng meron sa social media, pag hindi talaga gagana sa'yo, hindi. Bakit? Kasi hindi kayo pinanganak na pwede mong gamitin yan. Hindi rin yan ibinigay para sa lahat. Anong silbi ng identity mo kung pwede lang naman pala sa lahat ng tao? That's why yung tao ginawa ng Diyos unique sa kanya-kanyang sarili. Kaya wala kang katulad, wala kang kasabay. Pwede siguro magkapareho kayo ng abilidad, pero hindi kayo magkasing talino, hindi rin kayo magkasing ang tawag nito, aside from the talino, the ability na talaga doon. Kasi yung paggawa niyan is high-end You have to be determined and disciplined enough para gumawa ka or magkaroon ka ng ritual sa buhay para tumulong sa tao. Ito yung hindi sinasabi sa inyo ng mga karamihan sa TikTok. Labas lang sila ng labas ng mga ritual na susundin, gagawin. Pero hindi nila nasasabi alin doon ang nakakapahamak at nakakabwisit at nakakamalas. Talagang kakapusin tayo. We have to go with part 3 for this. Thank you.